Pati si Rosenda ay parang nakakasanayan na ding makarinig ng ano at gets. Pati siya napapakuwan na din tuloy ng mga kuwan ng mga ito. Natawa na lang si Rosenda, kaya lalong natuwa si Tyrone at kinabig pa siya palapit at hinalikan sa noo. Mas magiging happy ka pa sa pupuntahan natin, sweetheart. Sabi ni Tyrone. Ha? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Curious na tanong ng dalaga. Surprise yon, mahal ko. Isa yun sa magpapatunay na mula nang makilala kita. In love na ako sa'yo. Bulong ni Tyrone. Kinilig naman si Rosenda. Ganito pala ang pakiramdam ng may mga foreigner na asawa. Huge! Ang sakit pala. Sumandal na lamang si Rosenda sa dibdib ni Tyrone at ipinikit ang mga mata. Sigurado antok pa siya kaya matamlay siya. Philippine Kidney Institute. Yun ang nabasa ni Rose na pangalan ng pinasukan nilang malaking building. Napatingin siya kay Tyrone pero nakaidlip din pala ito na nakadantay ang ulo sa ulo niya. Magpapa-check up ba si Tyrone? May sakit ba ito? Nakaramdam ng kaba at lungkot si Rosenda. Sa parking lot ay ginising ni Tando ang amo. Sir, nandito na po tayo sa kung saan nyo pinadala yung ni senyorita. Sabi ni Tando. Inalalayan ni Tando si Tyrone. Pero sinabi ni Rosenda na siya na ang aalalay sa asawa. Pumasok na sa loob sina Tyrone habang inaalalayan siya ni Rosenda. Nakasunod naman sa kanila si Tando dahil si Tando ang nakakaalam ng lugar na pupuntahan. Sa elevator pagpasok nila ay may sumunod na mama na may hawak ng mahabang payong. Dahil medyo marami itong dalay, kinip-kip nito ang payong sa kilikili. Natamaan nito si Tyrone at nakita yun ni Rosenda. Hindi man lang ito humingi ng paumanhin. Ay, sir, dahan-dahan po, ingat ng konti, nakakatama kayo oh. Sabi ni Rosenda. Pasensya na Bakit kasi hindi umurong, alam nyo nang masikip na. Sabi ng lalaki na medyo pasinghal pa. Nakikita niyong bulag yung tao, hindi ba? Bakit kami ang uurong ikaw tong sumiksik pa kahit puno na? Sabi ni Rosenda. Napakabungangera mo naman. Sang palengke ka ba galing? Alalayan mo kasi ang amo mong bulag pala. Suotan mo ng salamin para alam na bulag. Ang laki ng problema mo. Sabi ng lalaking napagkamalan pa siyang katulong ni Tyrone. Sasagot pa sana si Rosenda at susupalpalin ng kumag na lalaki. Pero biglang nahiya si Rosenda. Ganun ba kalayo ang agwat ng itsura nila ni Tyrone? At para mapagkamalan siyang mate? Kahit saan na lang talaga pinamumuka sa kanyang diferensya niya. Umatras si Rosenda at inalalayan si Tyrone na umatras. Pero pinigilan siya ni Tyrone. No, sweetheart. Stay there. Sabi sa kanya at saka siya inakbayan. Can you put your umbrella to your side, sir? Nakakatusok ka. At pati ang asawa ko'y natatamaan mo na. This is not about me not moving backward. It is you who is inconsiderate na may matatamaan ng matulis mong payong, sir. Sabi ni Tyrone. Narinig niyang nagbulungan ng iba pang naroon, pero positibo ang mga narinig niya. May isang medyo bata pang babae ang nagsabi ng oo nga daw, ibaba daw kasing payong nito, dahil kanina'y tinamaan din daw ito. Walang nagawa ang lalaki na magsalita na rin ng ilan. Napatingin na lamang si Rosenda kay Tyrone, natahimik lang na nakatingin sa pinto. Nalunod ang puso niya sa tuwa dahil pasimple siyang pinagtanggol ni Tyrone, at tinawag pang asawa in public. At natutuwa talaga siya. Ang saya niya. Kung pwede nga lamang pupugin ito ng halik ngayon ginawa niya na. Pero hindi nakatiis si Rosenda. Yumakap ang dalawang kamay niya sa bewang ni Tyrone. At pasimple niyang hinalikan ng leeg ni Tyrone. Save that for later, sweetheart. Bulong na lang nito pero hinigpitan din ng yakap sa balikat niya. Sa isang private ward sila dinala ni Tando. At gulat na gulat si Rosenda nang makita ang ama na relax na nanonood ng TV habang may nakasaksak na dialysis bag sa tagiliran. Tyrone, anong ibig sabihin nito? Gulat na gulat si Rosenda. Remember the 3 wishes you said last time? Tinutupad ko lang yon, sweetheart. Bulong ni Tyrone. Pero wala akong serbisyong nagawa sa'yo. Para may kabayaran na naman, Tyrone. Sabi ni Rosenda. Shh! Stop talking about paying. Pwede ba yon? Now go to him. Miss na miss ka na niya. Sabi ni Tyrone.
Sa sobrang galak ni Rosenda ay lumambitin ito sa batok ni Tyrone at walang babalang hinalikan ng binata. Tinugon na lang ito ni Tyrone at kahit nahihiya sa harap ng ama ni Rose. I said save that for later, sweetheart. Bulong ni Tyrone nang tapusin agad ang halik. Napansin ng ama ni Rosenda ang pagpasok nila kaya nagulat din ito at tinawag ang anak. Anak, mabuti naman at napasyal ka na. Akala ko hindi mo na ako dadalawin eh. Sabi nito na pinagulong ang wheelchair. Sinalubong naman ito ni Rosenda habang akay si Tyrone. Kamusta ka na po, Tay? Kumakain po ba kayo ng madami? Sabi ni Rosenda. Halos wala siyang masabi sa sobrang tuwa. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib niya. Isang ama sa mabigat na alalahanin niya nang tumakas siya ng gabing yon. Inaalala niyang pagpapakain dito at ang gamot. Balak talaga niyang silipin ng ama kahit panakaw. Hindi pa lang niya magawa-gawa dahil nagpapanggap siyang walang maalala. Pero heto ngayon, prente at maayos ang ama. Nasa private room pa. Oo anak, alagang-alaga nila ako dito. Salamat dito sa bago mong boyfriend. Kahit bulag ay mas mabait kesa sa siraulo mong ex. Prangkang sabi ng ama. Napatingin na lang si Rosenda kay Tyrone na walang alam na tinititigan niya. Sabi ng doktor, he is getting better. Kapag isang bag na lang daw ang nakokonsume niya, pwede na siyang umuwi. At sa bahay na lang ang treatment. Sabi ni Tyrone. Halos maluha si Rosenda. Dahil ang halos magdadalawang taon na pinaghihirapan niyang gamutan ng ama, ay ayos na. At parang isang iglap lamang na nagkasolusyon. Niyakap ni Rosenda si Tyrone. Kahit nakamasid ang ama, wala siyang keme. Sobra-sobra itong ginagawa ni Tyrone para sa kanya. Hinagod naman ni Tyrone ang likod ni Rosenda nang maramdamang yumakap sa kanyang dalaga. Napaluha na ng tuluyan si Rosenda at napahikbi sa dibdib ni Tyrone. Maiwan ko muna kayo ng tatay mo, Rose. Babalikan ka na lang ni Tando. Hihintayin kita sa sasakyan, ha? Sabi ni Tyrone. Pagbabaan nila Tyrone ay sa cafeteria muna nagpahatid si Tyrone at nagpa-order ng coffee. Habang hinihintay ang kape, may tinawagan si Tyrone. Yes, kamusta ang inutos ko, Rico? Tanong ni Tyrone sa kausap. Okay na sir, naabisuhan na po ang barangay for demolition na po ang nabili nyo na property. Okay, good. Make sure na lalayas ang lahat ng nasa compound na yan. Takutin nyo lang, patikimin nyo ng konting paggiba. Tandaan mo, hindi dapat madamay ang bahay na may pulang sirang gate. Naiintindihan nyo? Hindi dapat madamay ang bahay ni na Rose. Bili ni Tyrone. Yes, boss. Areglado. Tatakutin lang namin ang mga naririto. Copy, bossing. Sabi ng lalaking kausap ni Tyrone. Sir, yung ano po yun? Ikalawang ano ni Miss Rosenda. Ano po yun? Ikaw ang ano, sir? Ikaw ang nagpakulong sa ano. Saka deserve ng ano ni ano na makulong, sir. 2 saksak ang inano niya sa'yo, sir. Ano yun, sir? Paano nang ano, sir? Balita ni Tando. Matapos makipag-usap ni Tyrone sa telepono. Bagamat hirap na sabihin ang mga salita ay pinilit ng lalaki. Makumbinsi lamang ang amo na parang mali ang gagawin nito. Aasikasuhin mo pa rin ang paglaya niya, Tando. Ngayon na alam ko na nakapatid siya ni Rosenda, ay hindi na ako makakatulog pa. I will sign an affidavit na hindi siyang lalaking yon, na pagkamalan ko lang. Pero sir, umamin yung ano na siyang may ano, at dapat lang sa kanya ang ano, sir. Halos ikamatay niyo yun, sir. Kaya kong kalimutan ang lahat kung para kay Rose, Tando. Huwag mo na lang babanggitin ang kasalanan ng kapatid ni Rose. Dapat walang alam si Rose. Hindi yun papayag sa desisyon ko. At lalong iisipin ni Rose na baon siya ng utang sa akin. Ayoko ng ganun. Sabi ni Tyrone. Pagkatapos ng visiting hour, ipinasundo na ni Tyrone si Rosenda. Nagpaalam ng dalaga sa ama at nangakong babalik para dalawin siya ulit. Ibinili ng ama niya na ipaabot na lang ang pasasalamat sa kasintahan niya. Sa sasakyan ay naabutan ni Rose si Tyrone na nakasandal sa hood at hinihintay siya. Pangarap niyang ganitong sandali, ang may isang prinsipeng naghihintay sa pagbaba niya. Panaginip man ang lahat ng ito, ayaw na niyang magising pa.
Patakbong tinungo ni Rosenda ang kinaroroonan ni Tyrone. At wala uling babalang hinalikan sa labi ang walang kaalam-alam na lalaki. Nagulat si Tyrone pero natuwa ang kanyang puso. Kaya niyakap pa rin niya si Rose hanggang siya sanang humahalik sa dalaga. Nakakasanayan mo ng halikan ako in public, sweetheart. Baka masanay ako. Biro ni Tyrone nang matapos ang nakakapugtong hiningang halikan nila sa parking lot. Eh di mabuti para palagi mong i-request. Bulong ni Rosenda. Sabay pang napatawa ang dalawa. Pati si Tando na nasa manibela na natawa na lang din. Dumaan sila sa isang malaking butik at inutusan ni Tyrone si Tando na samahan si Rosenda na mamili ng mga gamit pambahay, lalo na ang pangloob. Alam na ni Tando ang gagawin dahil alam niya kung bakit dapat mamili ng gamit si Rose. Nagulat pa si Rose na tagsa 10 piraso kada pares ang ipinahanda ni Tando. Binayaran ito ng card ni Tyrone. Sa isip-isip ni Rosenda ay sobra-sobra nang binibili ni Tyrone. Hindi pa nga niya halos na isusuot ang damit na nasa cabinet nila. Balak ni Rosenda na kausapin si Tyrone pagdating sa silid nila. Baka kasi magtampo ito sa kanya. Pero isang kagimbal-gimbal na eksena palang madadat na nila sa mansyon. Naroon sa driveway malapit sa fountain si Maggie at pinanonood ang pagkasunog ng mga gamit ni Rosenda. Nakita pa niyang inihahagis ng babae ang ilang pangloob niya sa gitna ng lumalagablab na apoy. Mabuti naman at umuwi na kayo, Tyrone. Pero bakit kasama mo pa rin ang higad na yan? Sigaw ni Maggie. Naramdaman ni Tyrone ang mainit na apoy at naaamoy niyang nasusunog ng mga tela. Sir, yung sir, nalintikan na. Yung mga sir, mga gamit ni Miss Rose, sir. Sir, sinunog ni sir. Bulong ni Tando. Teka lang, sir. Yung asawa ko, sir, baka inano din, sir. Baka kung napano na, sir. Napakasama ng mo na yan, sir. Sabi ni Tando na tinakbo sa loob ng silid nilang asawa. Nakuyom naman ni Tyrone ang kamao. Pumasok ka na sa loob, Rose. Kakausapin ko lang ang biyenan ko. Huwag kang mag-alala sa nakita mo. Sabi ni Tyrone. Hindi yan ang mga eksenang nakikita ko sa TV. Sabi ni Rosenda. What? Sweetheart, please. Go to our room. Ayokong madamay ka sa away namin. Madamay? Hindi pa ba, Tyrone? Damit kong sinusunog niya. Sa mga napanood ko matatapang ang kabit. Malakas ang loob at palaban. Hindi nagpapaapi. Kaya tara na mahal ko. Kumapit ka lang, akong bahala this time. Hindi basta-basta natatakot ang kabit mong ito. Kumanda sa akin yung impaktang yan. Sabi ni Rosenda na inakay si Tyrone palapit sa may fountain. Kung nasaan ang manananggal na kurimaw na tila nagre-ritual sa gitna ng tirik na araw. Kinabahan si Tyrone. Baka mapahamak lalo si Rosenda. Pero tumanim sa isip niyang sinabi ni Rosenda tungkol sa sarili nito. Kabit? Iniisip ba ni Rose na kabit niya ito? Natawa si Tyrone, pero nasaktan para sa dalaga. Pangako, Rose, itatama ko ang lahat. Sandaling panahon na lang. Bigyan mo ko ng sandaling panahon. Bulong ni Tyrone. Maggie, let's talk. Itigil mo ng mga ito, Maggie. Ano bang mapapala mo sa ginagawa mong ito? Sabi ni Tyrone. Mahina ang boses nito pero gigil. Oh, wow! I can't believe this. Now you want us to talk? Magpahinga ka na, Tyrone. Let me handle things in this house. Ako nang bahalang maglinis ng mga pakalat-kalat na higad at linta sa bahay mo. Sabi ni Maggie. Please, Maggie. Respect my wife. That's all I ask. Sabi ni Tyrone. Wife? Tumawa ito ng nakakainsulto. Dream on, Tyrone. Dream on. Sabi pa nito na inulit-ulit. Sabay pagalit na inihagis ang bag ni Rose sa lumalagablab na apoy. Teka nga lang ho. Mukhang nagkamali ang teacher niyo nang ipasa kayo noon sa elementary. Singit ni Rosenda. Manahimik kang lintik ka. Wala kang alam. Huwag kang parang linta na didikit at sisimot ng meron si Tyrone. Des, lahat ng mga to wala kang karapatan sa mga ito. Isa kang oportunista. Kung akala mo'y maaahon ka sa putikang pinagmulan mo, ay nagkakamali kang babae ka. Sigaw ni Maggie. Tama, Tyrone. Tama ang narinig mo. Nagulat ka ba? I'm sorry to ruin your fantasy. Pero ang babaeng inakyat mo sa bahay ay isang bayaran. Ang babaeng itatapat mo kay Marjorie ay maruming babae at pinagsawaan na ng iba. Sigaw ni Maggie. Napatda si Rosenda. Paanong nalaman ng babaeng itong nakaraan niya?
Sinabi ba ni Tyrone? Stop it, Maggie. What are you talking about? Stop this nonsense. Let's talk inside. Pwede ba? Ide-deny ni Tyrone ang aligasyon ng kanyang biyanan dahil alam niyang masasaktan at maiinsulto na naman si Rose. Let's go, Rose. Huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi niya. Hatak ni Tyrone kay Rose. Ay hindi. Ano? Ending agad ng pelikula? Tyrone, tapos ng mga generation ni na Lorna Tolentino at Judy Ann Santos. Ngayon ang panahon ng mga ape. Ngayon ang pagbangon ni Celeste at ni Amor Power. Who? What? Naguguluhang sabi ni Tyrone. Basta. Sila yung mga inaping naging bida. At ngayong araw na to, sa kinatatayuan kong ito, Tyrone, babangon ang dating ape. Lahat ng hirap at sakit ibabalik ko sa inyo. Matitikman niyo ang batas ng isang ape. Sabi pa ni Rosenda na ginawa pang acting ni Yula Valdez sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Rosenda, sweetheart, please. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Please, let me deal with her. Pabulong na pakiusap ni Tyrone. Hindi ko alam? Then sabihin mo sa akin, Tyrone, kung anong hindi ko alam. Sabihin mo ngayon din kung may karapatan ba akong ipagsigawang mahal kita. Sabihin mo. Rose. Nagulat si Tyrone sa tapang ni Rosenda, pero ikinalukso ng dugo niya ang tanong ni Rose. Can you say that again, sweetheart? Namungay ang mga mata ni Tyrone at pilit na tumingin sa kanya kahit tagusan naman. Ay, wag ganun. Nadulas na nga, uulitin mo pa. Masakit sa balakang yun pag twice na mahal ko. Basta. Isang tanong, isang sagot. Oo, hindi lang, Tyrone. Pera o bayong? Meron o wala? Bilis! Sabi ni Rosenda na nahiya nang ulitin ang nadulas na damdamin. Ano? Sagot agad. Meron o wala? Ano nga ba ulit kasi yung tanong? Ulit ni Tyrone. Baka kasi nagkamali siya ng dinig. Basta sabihin mo lang meron. Di meron. Meron. Sabi ni Tyrone. Oh, come on, Tyrone. Nagpapaloko ka sa babaeng yan? Anong sinabi niya sa'yo, ha? Anong drama niya at nautukan na naman, ha? Nagpaawa ba siya na galing siya sa probinsya at naliligaw sa Maynila? Oh, wait. Don't tell me same story sila ni Marjorie. Kaya nauutukan ng babaeng yan. Please, Tyrone. Itong mga luhong hinihingi sa'yo ng babaeng yan. Dapat lang na maging abo. Imulat mo ang mga mata mo, Tyrone. Sabi ni Maggie. So pathetic. Ang dami niyong drama. Nakakadiri kayo. At ikaw na babae ka. Ano pang hinihintay mo? Magbalot ka na at umalis ka na sa bahay na ito. Walang puwang ang mga bayaran sa bahay ni Tyrone. At alam kong peperahan mo lamang siya. At pagkatapos ay iiputan mo din sa ulo dahil hindi ka nakikita. Sabi pa ng babae. Yun lamang ang naging hudyat ni Rosenda para sugurin ng babaeng malansang bunganga. Isang malakas na hablot ang ginawa ni Rosenda. Nakamunti ka ng mapasubsob ang babae sa apoy. Saka hinila ang buhok nitong malago at nangingintab sa araw sa kapasakal na kinabig ang babae. Sinong bayaran? Ha? May ebidensya ka na bayaran ako, ha? Hindi bayaran ng dancer. Entertainer yon. Sabi na nga ba hindi ka dapat ipinasa sa grade 6? Kurtado ang utak mo. Kung may bayaran dito ngayon, ikaw yon. Dahil sa mabaho mong bunganga. Sabi ni Rosenda. Sino ka ba? Hindi ba't biyanan ka lang ni Tyrone? Wala ka bang sariling bahay at nakikisiksik ka sa manugang mo? O baka mas malala ka sa akin? Nasasarapan ka ba sa pagkakaroon ng manugang na bilyonaryo? Kaya kahit magdala na 10 kabit ang manugang mo, nandito ka pa rin? Galit at nanggigigil na sabi ni Rosenda. Nadadala na siya. Ganitong ginawa ni Madeline sa amo niya sa The Legal Wife. Kung iniputan si Tyrone sa ulo, kawalan nila yon. Kung niloloko niyo si Tyrone dahil bulag, mga tinamaan kayo ng lintik. Ang sasama niyo, mga 7 beses. Ito ang tatandaan mo, mga Ginor Cubes. Kung ayaw mong ibuhos kita sa kumukulong tubig, itiko mo yung bibig mo at irespeto mong manugang mo. Sabi ni Rosenda na pinunasan ng pawis. Wiw, sakit sa bangs ng sikat ng araw. Palibhasa sanay siya sa trabahong panggabi. Ang kapal ng mukha mong kabit ka? Buwelta ni Maggie. Hindi ako papayag na ikaw ang tumira sa bahay na ito. Sabi ni Maggie, saka nakita ang shoulder bag ni Rosenda na nasakop na ng apoy. Hinablot ito ng babae at inihampas sa babaeng hawak ang buhok at leeg niya. Napasigaw ng aray si Rosenda.
Tinamaan si Rosenda ng handle ng bag na nag-aapoy. Mabuti na lang at sa braso nahagupit si Rosenda. Pero dahil sa pagkakapaso ay napabitiw si Rosenda sa pagkakahawak kay Maggie. Kinuha naman ni Maggie ang pagkakataong nasaktan si Rosenda. Saka ito hinablot at inginudngod din sa umaapoy ng mga gamit. Samantala nagulat naman si Tyrone nang biglang bumitaw si Rosenda sa pagkakahawak sa braso niya at narinig niyang nakipagtalo sa biyanan. Kinilabutan si Tyrone. Alam niyang mapapahamak si Rosenda sa ginagawa nito. Narinig niya ang komosyon at ang pagtili ng biyanan. Sa sobrang takot at pangamba pinagpawisan ng malagkit si Tyrone. Parang may isang pangyayaring nakapagpabalik ng panginginig ng tuhod niya. Unti-unting bumalik ang silhouette na madalas niyang maranasan at nakita ni Tyrone ang dalawang babaeng nag-aaway. Pagkatapos ay mabilis na luminaw ang paningin ng binata at eksaktong nakita ni Tyrone na inginungod-ngod ni Maggie ang mukha ni Rosenda sa apoy. Dalawang malaking hakbang ang ginawa ng binata at agad na hinablot si Rosenda at naitulak si Maggie pasalampak sa simento. Pero dahil sa biglang kilos at pwersadong galaw ni Tyrone, sa laki ng katawan nito ay nabuwal ito sa apoy mismo. Mabuti na lamang at nayakap ni Tyrone si Rosenda upang hindi mapaso ang asawa. Siya namang eksaktong pagbalik ni Tando at Manang Sita galing sa loob ng mansyon. Ipinasok kasi ni Manang Sita ang mga pinamili ni na Rosenda kaya hindi nito nakita ang eksena. Si Tando naman ay dinaluhan ng asawang takot at masama ang pakiramdam. Sir Tyrone, Diyos ko, ano ba to? Ano tong ginagawa mo, Miss Maggie? Sumusobra ka na. Ano ni Tyrone sa'yo? Sabi ni Tando na hindi na kontrol ang damdamin habang tinutulungang makabangon ng amo. Chang, tawagan mo si Dr. Cruz, bilis. Utos ni Tando sa natutulalang tiyahin. Agad pinasok ni Tando ang amo sa silid nito. Si Manang naman ay inalalayan si Rosenda at sumunod sa silid nila ni Tyrone. Naiwang nagngingit-ngit si Maggie. Hindi niya akalaing ganun katapang ang higad na yon. Mukhang hindi niya mapapaalis ang isang to this time. Mukhang makapit sa salapi ang babaeng yon. Manda ka, Tyrone. Pabayaran mo ang lahat ng ito. Pagsisisihan mo ang pag-akyat ng babaeng yan sa bahay na to. Pagsisisihan mo lahat ng ito, Tyrone. Isinusumpa ko. Nanggigigil na sabi ni Maggie na pinagdiskitahan ng tsinelas na natanggal at ibinalibag sa apoy na naroon sa kanyang harapan. May biglang bumalik sa alaala ni Maggie ng sandaling yon.